Salamat, Madam Lilibet. Kahit pagyamanan tayo, dahito'y naitid nga gundaway. Actually, panpanunutek ken jay marik na kasla nya jay. Diyak amono kasanong rugyak. Katiga mo na ngamin kat today nga gundaway. Actually, your age is so far from me. Malayo po yung agwat, pero galing din tayo dyan, mga kapatid. Tayo ay naging young people din dati, at hindi natin alam ngayon kung paano tayo makaka-relate sa inyo, kung ano yung sasabihin natin, Madam Lilibet. By the way, kahit ko lang ikanti isang kabasit nga some sort of history na actually dito'y iwabo kakabsat. Lately, the name and title of this organization is Tribal Gospel Youth Organization. And mostly, kakabsat, from those years past, ti ad-ado is mother. Ti young people mi ini kakabsat ad-ado ti mother. With at dangay DJ ko awit-awit da Madam Lilibet. Amom DJ? Jak amono sino kanyayo dagijay idi. Nadda kanyayo idi dagijay baklay-baklay da. Ngam umay ti youth camp. Ha? Da makalagip kanyayo. That is it was about 90s. Iso nga ti dito yung kung daw ay sino kanyayo ti nayanak idin 90s. Pamongin. An? Adayo nga talaga. Adayo. So, naman pa ikas na kakabsat, dito makon ko na nga Tribal Gospel Mission is simply the transition of the organization. So, ulitin kakabsat, dito'y mararamid nga youth organization nyo tata, awan niya pulos, awan sa mati makita nga mother niya. Nga nakita yung nga nag-attend dito'y, mostly young people. But actually, that was the very vision of this organization before niya. Dahil nga talaga iti sirmata kakabsat. Daytoy nga organization. Kat tinagdumana lang gidamo kat dayjay nagan. But the same concept and principle. May sa ti prinsipyo na daytoy may pagpagnatata kakabsat nga organisasyon. Kaya lang nakapokus tayo iti makungkuna nga youth. So nga makita tayo tatang kadagito nga panahon. We are very thankful to those staff. Manipod DJ Chairman ti TGYO. Chairman ti Iwabo. Ken kadagiti amin nga staff nga isuda ti mangimatmaton ket kayat kung ibaga kakabsat saan nga nalaka ti agimaton. Ngam no makidanggay kay amin lumaka ti amin kakabsat. No apay nga may bagbagak datoy tiga po na ngamin na ited kada tayo ti topic about commitment. And the topic we have to discuss this moment is about commitment. Ket no commitment ti panapagtutungtungan tayo, haan nga asi nga banag daytoy kakabsat. Agsawak ti Ilocano lang sino kanyayo ti san nga makawat ti Ilocano? Han? Makaawat kay amin ti Ilocano? Well. Now, sakbay data kakabsat kahit kuman lang nga i-clarify, jay, wuno kahit kung nga ikanti sumagmamano nga kapanunutan di jay testimony ni Madam Joy ka. Itayag yung man kada kayo kakabsat no sino kanyayo ti makungkuna nga pastor's kid. The pastor's kid ditoy?
Da? Ay. Kuna ni Madam Joy katatay, we pastor's kid has standard. Ada standard kano ti dagiti anak ti pastor kakabsat. And what standard is that? Kastoy. Anak ti pastor dayta dapat kastoy. Ti panakamo ti kaaduan ti anak ti pastor kakabsat. Hanyag kamali. Anak ti pastor agbalin nga model. We as pastors and has a kid, dayjay ti panpanunot di kakabsat. That is our desire. But because we are living in this world both secularly and spiritually, we are to balance that. So nga ni Madam Joy ka, pastor's kid dayjay. Ket ti panakamuti kaaduan, no pastor's kid, ay talagang niya. Di ko na natatay nga masapul ang is leading well. Kasi kuma, nga mamuyo kada kami kakabsat as pastors, we are balancing the situation. We give our kids to live with their choice. Ikan mimat dati choice to live as you are. Mawatan nyo kumanda jay kakabsat? Nga nga gaputa pastor's kid dagito ikan tayo ti standard. Ni Pastor Brian, no nangagyo ti testimonyo na, dayjay nga minti makikita, ti kaduan. So nga no, kas jay ti makikita, man-manon ati umayag pastor. So nga kunak, awan lang ganin tagpas pastor, no kas jay ti panagkita. Iti komunidad. So nga kakabsat, haantayo kuma nga kitaan, wano kahit kong ipakaawat, nga ijibiyang dagiti anak ti pastor o ministro, agbibiyag damot niya kas kala kayo. Amen. Agbibiyag damot niya kas kanyayo, and we pastors, tinagduduman tayla ang kakabsat, adda kami ti akem, iti kasasa uno biyang tinespirituan. And we are naipit kanyami iti makungkuna nga akam tapnon maaywanan dagiti biyag may turong dagiti kararwa iti nasayaat nga masakbayan. Though we are not perfect, ang kami nga perfect. So kahit kung ibaga kakabsat, kada kayo ang tutubo, someday maawatan yun to nga dayti sitwasyon tayo tatta kakabsat. Adda kayo di panawin nga tikit kitain nyo what is now, but you mabalingan nyo nga hanyo pa nga makikita what is then, what is before. Nga mamuyo kakabsat, what is before is the now then. No awan dagiti naglaba sa kakabsat, awan dagiti nagkauna, awang kayo. So nga, I encourage everyone, love your pastor. Kung naman takabay mo, I love my pastor. Nagpaipeso? You love your pastor? Baka no masabsabat yukit niya. Nadda ka di kapilya, hello pastor. Yung nadda ka di sulano, ay aglamlamang ka. Nga. Aglamlamang ka. Mano, tikas di tayag naman tima na. Kakabsat, heart-to-heart talk datoy. So nga no, dati, di ko na bato-bato sa langit ang tamaan. Huwag sanang magagalit. No, kita ang kakabsat ti lesson from the very beginning of this gathering. So the first topic is about Holy Spirit. The foundational topic wherein every one of us must experience about the works of the Holy Spirit. Sino kanya yun kakabsat, tinaborn again?
Amen? Explain. Sorry Wala lang. Ibagayo man kakabsat no kasano yung kasano yung ipakaawat nga si kakat born again. Who among you is already born again? Awan pay gayam. Iso nga makita yung kakabsat. Awan yung na mabain kay lang. Kaya't na nga sa being born again, han mo nga ibain. Diyan na, born again mo. That usually ang nangyayari, ganon ang mga youth ngayon. Kunam di kaaway mo, haan nga siyak dayjay. So the Holy Spirit has the power to change the heart of a certain person. Iso nga kunana, no titaw kat nagtignay di puso ti tao, ag trabaho ti Espiritu ti Apo kanya na kat balbaliwan na, tibiyag na. Ti born again na balbaliwan, in simple definition, iso kat na balbaliwan, saan nga di mismo nga isuna tinang balbaliw. But it's by the touch. Babaan di sagit, itikim pa nakabalin ti Espiritu ni Apo. So nga kunan na ti Saul ti Apo, John 6:63 kunan na, the Spirit gives life, and my word that I give you is Spirit in life. Hindi ka ma-born again unless you heard the word. Iso nga di topic yung di man about the word. So makita di pa nagdanggay na? Na adagay ti sao ni Apo, the work of the Holy Spirit works. So ako na jay Romans chapter 10 verse 17, for by faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. So nga dagiti mga ganyo kakabsat, no ang kay pay nga sigurado kadagiti panagbiagyo, saan kay kumanga agawid nga sigurado pay nga naisalakan. The reason why you are here is to sure that you are already born again. Born again is not a religion. It's an experience. Experience na jay kakabsat. Kadagdangdanggay ti sao ni Apo. Tatay na ipaadal about stewardship. Being born again na automatically that you are not already the owner of yourself. You are the steward. Si kakat steward ka. Iso nga no adagaw awis nga kung na pasarti jis laan. No. Amoy agya pasarti jis? Di ko na nga, pasarti jis lang. Di tagay-tagay yung kunada. Nagbaga ni Pastor Brian tatay. Di ko na nga, wala ka namang pakikisama. But, no alam ti sabali nga panakaisauna di pakikisama, pakikisama. Yan, natikiyan ng saoy. Pakikisama. Pasarti Jis, nagbalian nga pasarti piso, ano. 5 peso tatan nanginati ko tatan nangitan jay ko nada ngay nga ada naka anghel nga naka-espada, tapos adamat ni Lucifer nga agsarsara pa. No ininom mo dayjay, nyat mangyari. Agbaliktad dayjay. Di picture na. Baliktadam dayjay. Nyat nangabak. So nga nadabay lang kanya yung heart-to-heart talk dayjay. Haan yung aramiden. Bad companies corrupt good character.
So, tata, maawatan yun nga you are steward. Aywanan nyo dahil bagiyo kakabsat na kayo nga tutubo ka. Ito yung nga panahon na ibagan ni Pastor Brian, there are so many impressions. In those impressions, tiyan mo yung, cool ka lang. Cool lang. Ngayon ti result na gayam di jay kathaan nga na siya pagbabaw yung tulang. Iso nga dito yung kakabsat, iti topic niya, kung nagtatay iti topic tayo is, kung na to the value of commitment. Iti kinapatag, imakunkuna nga commitment. The value of commitment. At daman ti mangitakder kakabsat, no niya ti maawatan na may papan iti word niya commitment. Someone will volunteer to say what he, na niya ti maawatam. No kas anong nga i-define ti commitment. What is commitment? Tangkay ti picture niya. Idimay kayo dito, siguro pinipilit na kayo. Sino tinapilpilit ngayon may dito? Tayag na di man na. Nung napilpilit kayo ngayon may dito, saan nga sayang dejay? Saan nga aksidente? Because that was really the fruit of your pastor's commitment. Di pastoryo kakabsat, idi naibagan ti youth camp, pinanpanunod dan sino nga tadag iti umay, makipagpaset. And we are thinking, no anya dagiti banag nga maitud kada kayo, tapnon tikas takat na saya at kuma, tagbalin nga masakbayan niyo. That was the result of commitment. Agasam nga di jay, imay da dito'y nag-sacrifice da, heart to ka, nag-sacrifice da, kinagpaiswa na baka awampay ti mausar, imutang da, tapno lang at datayo dito'y. Kita nyo dali imay tayo dito'y, pasosyal-sosyal tayo. Hanya sakte jay ko nam. Neon nagsaon. Madam Lilibet. Awan nagsaon. Anay ko naman. Ne. Hanya anay anay. So dito kakabsat, kahit ko lang ibagati kinapuno, your pastors really give their sacrifice for you. And that is commitment. That is one way how we define commitment. Okay. Nag-awit kayo, napangka nag-basketball, wala nyaman pa, ayaw mo, nag-awit ka, nangang ka, tapos, amayan kayo sa uwi. Okay, imbaga ni Madam Mercy tatay rejay. Iba ni Madam Mercy. Sino kanyayo tang marunong mag-inaw sa mga bahay ninyo? Ang tayo na nyo mapansin. Ibagbagak lang dito, tapos maawatan tayo nga. Amuyo dagiti parents, handa nga pastor even your parents, they are doing thing. Kung minsan, sabihin mo sa sarili mo, hindi ako yon. Kung saan-saan pumupunta, kung pag-uwi niya, nang yatimasida. Anong ulam? O yan ang ulam. Tayo pa yung nagko-complain. Tama ba yan? Ni Omat Agtagari, hello. At na kayo pa ikakapsat. Rain. Sarding Tyson, tama ka.
Okay, so dati nga min kat commitment, commitment is something talaga nga nadagsin dito nga balikas. Nadagsin dito nga sao. Isongan nga basta-basta dito itapnon maawatan nyo, kasta nga minti kinapatag na datoy. Nga naman pa'y kasta kakabsat, kaya't kuman nga ibasag dito nga topic in the book of Romans chapter 12 verse 1. At dati makaikabisado, Jacob, Romans 12:1? Okay? Sino't makaikabisa, Romans 12:1? Madam Lilibet. Masapul tikwa. Bible survey, Bible quiz. Mano kanyayo ti familiar di ML. Amen. Kakabsat. Ore dati sim nya dati gadget yo dapat ada apps yumot nga Bible. Hanya bagi jela ang kwati mawibuya na. Dapat tinangrunang kita inyo, it's the word. Okay? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. The thought and principle of this verse is about commitment. Iso nga habang nagpapaunag tayo, maawatan tayo, no anya ti realidad ti commitment. Nga ti commitment kakabsat, kastoy ti panakai pataros na. Yung muna, ada ba dyan? The first definition of commitment is this, kuna na, a strong and willingness to give your time. Kabi yung panunot yun. Commitment is a strong dedication and willingness to give your time, energy, and resources to something, whether it's a person, a cause, or a goal, in a firm decision to act accordingly. Ilocano pa yung kamsat? Nawatan nyo di jay? Kastoy ko na. Ti kano commitment, kat may nga dedikasyon data. Strong dedication. Kin, di ko na nga willingness. Talaga nga nabulos diriknam nga mga ramid, ti kahit nang sawan di willingness. Nga mangitid, kita nyo niya, mangitid. Haan nga mangala. Nga mangitid. Kuna na. Anya titid mo? Time. Daw-dawatin na tatay dyan kakabsa. Yan binasa tayo. Anya pa'y? Energy. Anya pa'y? Resources. Ang tanong ngayon, where did you give your time? Saan nyo ikinumit ang panahon ninyo? Saan ninyo ikinumit ang inyong mga energy or effort? Saan? No piyestaan kakabsat, nagadot tao, napalpalabas nga tawen, naigidgidan si Madam Lilibet iti makunkunangay nga kwa, makunkunangay nga na dito youth camp, girabi iti piyesta, at adot tao, iti piyestaan. Dagitay tao dito naksayan. Idi ada dyan ngam kunayo, saan tata? Ne? The point dito ikot, you must know your priority.
kailangan alam ninyo kung ano yung priority ninyo, prioridad ninyo. The reason is this, you are here because of those sacrifices. Huwag sana nating sayangin yan. Santay kung mga sayangan na iti nga gundaway, tapay, you can makasakdo kayo ngamin dito'y ti dakkel nga adal. Nga dito'y kat makatulong matlaeng for you to reach your goal in life. Okay. Who knows the word unlad? Unlad. UNLED. Mostly, timang mga gan kadagiti, agtutubo kadagiti nga panawin kat, they are thinking they want to get rich, they want to get something, but there's ngam dayjay nga banag, ada plano niya po, inibagan ni Pastor Brian na tatay, napintas di plano, dan tumadang detailation, napintas di plano tayo, nga masapol, nga amuyo na di pangrogyan. The acrostic unlad, unahin natin lagi ang Diyos. Unahin natin lagi ang Diyos. Say unlad. Ay, naku. Ang tao. Unlad. Unahin. Unahin natin lagi ang Diyos. Yan. Unlad. Manukan niyayo ti kahit nanti bumaknang. Kaya't nanti ag progreso. Anong nauuna? Anong nauuna? Saan nga dakes ti adal? Saan nga dakes ti trabaho? But first of all, we should always know the very first priority, which is God. God. Hantay ko mga pasurutin ni Apo Diyos, dapat na tayo, timang surut, gidanak. No nailin niya tayo, gidadak, tatitimang amin ti mission tayo kakabsat, aligning yourself to the end time mission of God. Ti kaya't nga sabihin, prioritize the most priority, and that is to align yourself with the end time mission. So, masapol nga mahuatan tayo, dahil ti bagbaga na to about dedication. Iso nga, dahil makun ko na nga, commitment is a matter of dedication, it's a matter of willingness, and it's a matter of decision. Then, it's a matter of dedication, willingness, and decision. Another definition of commitment is an intentional decision to do whatever it takes, even it's difficult or uncomfortable. That is commitment. Iso nga aduda dagiti lapad siguro di may ka dito kanya nga tati pilyag. Mabalin nga dapan panunutin tayo nga ramidin tayo. Ngam apay nga da ka dito Han mo lang nga naawatan. Kakabsat madib-develop kanya di commitment. Okay. God is developing the commitment in you. So nga da ka dito Without commitment, life is boring. Kaya mo na isot opposite na rin. Without commitment, life is boring. Ngati boring na tayo. Baka wantot mayat nga may tisangon talagang kanayo. Ije man likod. Sino ti makaw, anyati kayat nang asawan dyan boring tatay? Da kayo hindi, mamuyon di dyan boring. At dati bukod yung definition na dyan. What are the signs of boringness? Outgoing,
hanya mapakali, nya hanya makatal na, nga oray pa di kapilya, oray no, oray awamot, tiga po nga tumakder, makataktak der. Ano? Wen, makataktak der. Oray saan nga nagatel. Nga dyan kod-kod-kudan na, muna nyaman pa eh. Kunam di ba, saan nga siya kladjay? Rin. Naman minsan na di simbaan, siguro kurang titurog na, agsuy-suya, madamang, mangas ka sa badye pastor, wala na pa yung agsayap. Agsayap, tigas talaunay. Amoy da estudyante medi. Habang aglik-lecture kami, ay nakastaunay, hamong magaan na magawidan di mata na. Agkimit lata. Ngam no makiktot, medyo ngumato di boses sa gisuro, medyo agreeing. Amoy yung kakabsat, numadanon ti quiz, kiniksam, isupalat ka nga tuwan. Apay, uray na makaturo, guno niya man pa'y, agtugtugaw lat pa. Ngam numaminsan, dagiti daduma, adada ti unag ti kapilya, ngam ti panunod da, adajay sulano, adajay banawi, una niya man pa'y. Inton rimuarda nga empty, nothing. So nga kakabsat, kuna na to, it is an intentional decision. Kuna na to nga to do whatever it takes, even it's difficult or uncomfortable. So masapol tayo nga maawatan tayo, nga tikadayad to'y kakabsat, possibly are you comfortable? What is your feeling? Anya tirik na yung tikadayad to'y kakabsat? Mayat? Amin kayo mayat? Oh, praise the Lord. So nga naman minsan, sika nga nagmayat, adakan tumanin dito, may nga tawin, sikat number 1. Sikat to tinumber 1 yung makita. So that is what we call commitment, unintentional. In other word is, it is a proactive response. Timakon ko na nga commitment kat proactive dahil nga response mo to do something. Hanya na tayo, sakalag ko na da mangibaga. No makikita mo di sitwasyon kat no niya ti maramin mo, do it. That is commitment. Proactive response. Kat masapol nga may kabel di panunod tayo, no apay nga napatag datoy kuna na toy, why commitment is valuable or the value of commitment is this, because it provides focus, it provides direction, it provides the determination, leading to a stronger sense of purpose. Iso nga di discussion tayo dito ay masagit di jay makungkunang may papanti makungkunang purpose in life. Naibagan ni Pastor Brian ni jay. Iso nga kung kunak idiagdak nagtugtugaw diyan agdengdengag. Ilib kon day jay kumanga kwa topic tanalpas na moten. Ngim ibagak lang di amok niya. Can mawatak about purpose. Now, the biblical model about commitment. Sino ti makamamok ni Joshua? Iji Bible. Sino ti makamamok ni Joshua? Jay character ti Bible, nga tinagan na ka Joshua. Sino? Itayag yung ti mana. Okay. Kuna natin na minsan, but as for me and my house, we will serve the Lord. It is a word of commitment. Nyapay, kuna natin may samanin nga, nakita nga adakan niya natin talaga nga, mismo nga isunat ng ibkas. It's a word of commitment. Ni Ruth may sa, dahito ikat
a daughter-in-law ni Naomi. Kat kuna na, ni Naomi ngamin, nagapudat Israel na pandat ni may nga lugar, kat ijay nga lugar, tiyan muna ijay da nga rumangay, ngam nakarkaro nga, nagbalin nga, worst ti biyagda. Kat, natay ni asawa na, natay dagiti dua nga anak na nga nakiasawa ijay, kat kunana ni Naomi, agawid akong jay balay mi. Kat kunana jay daughter-in-law na nga ni dagiti dua, ni Orpha kini Ruth. Kat kunana, agawid kayon. Tatiga po na ngamin kat sana kun niya aganak. Tapnon isumanen ti mangitakder kanyayo. Istorya ngamin ti Israel kabsat, jilintag da. No ti may nga family kat naganak isuna ti talo nga lalaki, nakiasawa di muna, kat no natay, masapol nga itakder jay may kadwa. Kat no natay manan, siyempre, jay may katlo. Kat no natay manan, so nga kunana natin na minsan, apo, kas dati ko nanay, natay dagi talo, sinom to nga iti asawa na jay, kat kunana ni Apo Jesus, jay langit, awanton ti panag-asawa. Ti point ko dito yung kakabsat, jay kunana to'y ni Ruth, where you die, I will die. And there I will be buried, the Lord does so to me, and the more, also, if anything, tell that do us part. Dahil kat praise nga maususar kadagi di kasaran. It is a word of commitment, and spiritually speaking, it implicating his or her commitment to the God of Naomi. So ako na nakiniinang na, inang, no sa di naman ti papanam adda kijay, no sa di naman ti pakatayam, kat pakaitabo na maitabunak mo dyan, maipunpunak kijay, kunana. Kat sana kuna, nilang patay, ti mamagsina kadata. A strong commitment. Iso nga ti panagserbikin ni Apo Diyos, aging ganang iyawat tayo ti biyag kanyana. Iso nga dito'y kunana to'y may sada ito'y kadagiti mo kung kunangam biblical model. Another model. Your parents. Nyaman ti kasasada kiti naganak, nyaman ti status da, but I'm talking to those parents who knows or responsible parents. Amuyo kumati sacrifices da. Amuyo ti naganak, bakahan nyo pa'y among isubo da kuman ngam haan. You know that? I'm talking about sacrifice. Nabuya yo je ko agamang napanji Jollibee. Ingatangan na di anak na maragrag sa akan nga mangmangan di anak na. Good ko na di ubing ka kwa. Panyatatanga di ka naguro sige anak. Nung mga ka, mga anak mo ten. You see that? That is how deep is the commitment of your parents. Amo yan tayo kakabsat, isod ka po na nga, into nag-awit kayo kung na yung mata, nang tang mahal na mahal ko kayo. Amen. Amen. Puno agawit kayo ka, ay, diyan ko ni bagbag. Dapat mawatan nyo nukasano ti sakripisyo da kiti naganap. Another person, your pastor. Imbaga kong tatay, your pastor. Nagiti pa pastoryo kakabsat, inted dati amin nga biyagda, tapnon ti kastakot.
Ma'am, amuyo lang ni Apo. Igatang da kumati para kanya da ngam tapnon tikas takit. Mamulat yan lang di matatayo. They don't think of for themselves niya. Ununa inda jay pagsayaatan. Dagiti ay ayawanan da nga kararwa. Tayinton na ayawanan da, inton na mulat da, inton di makkel da, kat naawatan da ti panagsabi, din dakkel nga tulong. Amen. So nga, di na baga kong tatay, di testimony ni Sister nga Joyka, he is talking about reality. Nga nalaka. Ada may isang pastor ko na minsan, kung na di anak na, nagpastor ka pa ilang papa. Nagpastor ka pa ilang papa. Ngamin, di ko na ni Sister Joy katatay, ti standard ngamin ti tao, dayay, niya. Kasla nga awan, talaga nga awan. Imamuyo kakabsat, we ministers, agbibiyag kami, di parabor ni Apo. We live by faith. And it is because of our commitment ni Apo Diyos, timang sabsabot-mot kadagidya nga kasapulan. Uremot kadagiti pa nga Kristiyano kakabsat, nga hala nga di pastor, ipagpakawat nati patag di ba nagserbi uno pamati. So nga whether you are a pastor's kid or not, you are not a pastor's kid, ang papada na ang kakabsat ti sitwasyon. Aglalo no dagiti nananang iyo, tatatang iyo kat namati da, ititid da dagiti pagrubangan datap ng tikastak at sumayat lang ti kasasadyo for your future. So, Pastor, then dito ay kakabsat, ada ti talo nga may tulong ti commitment. There are 3 benefits of commitment. So, number 1, kung ano to'y, number 1, commitment reflects the value of life existence. No sikakat committed ka, ti may nga banag, nang nangruna itibiyang ni Apo Diyos kakabsat, maawatan nyo, kung ano to'y maipakawat kada kayo, no kas ano ti kapatag, ti kaadam, dito'y nga lubong. Dito'y nga biyag kakabsat. So nga, kung ano to'y, a committed person knows the values of his existence. Amo yun kanin kakabsat, mo kasunod patag ti kinadam dito nga lubong. If you know your value, kakabsat, maliklikam, wano maliklikam to nga ti abiyag mo kat agturong ti panakadadael. No maawatam ti patag, no apay nga nayanang ka, iti da ito nga lubong, ket mayadayo ka kadagiti pakadadailan. The reason, your existence starts from God. Tirason kakabsat, no apay, nga kunanad to'y nga ti commitment, it reflects the value of life. It is because your life starts from God. Amin tayo, naggapo tayo kini Apo Diyos. And originally, God created the first man and woman, kada tayo dagiti makungkuna nga procreation. Sakbay tayo pailan nga madati da ito nga lubong, nakita na tayo ni Apo. Amunan, Brother Roy, nga may anak ka. Amunan nga si kakit, anak ka ni inang mo. Amunan nun niya ti kursam nga laam.
Amo na dyan. Ephesians chapter 1, verse 4. Diyay tibaga ng amin kakapsat. That before the foundation ko na God is already chose us. Kaya dito'y ipakawat na kakapsat nga, it starts from God, no mapantay yung libro di Genesis. Napayin ko na nang it starts from God because we are created in His image and likeness. Kuna na to'y, that the word nga, in the book of Genesis, then God said, let us make man in our image and likeness, and let them rule over the fish of the sea and birds, and so on, kuna na to'y. But I'm going to emphasize the phrase, image was made in the image and likeness of God. Daytoy word nga image and likeness, kuna na to'y, is a unique resemblance to God. Not in physical, but in their spiritual, moral, intellectual nature. The word nga image, kaya't nangasawan, dahito'y kinataong nga physical, originally, is simply the reflection of God's image, morally, intellectually, socially. Iso nga sociable person tayo. We are sociable person. Dahito'y, sino't can you express your brother, mabalin mo ka ding express dijay panunot mo without your physical. Can you express? May bagam ka di na may saom ka di dijay panunot mo no awanti physical mo. Haan niya? Dijay tiket nang ipakawat kanya tayo. Within, we carry the image. Adda kanya tayo image ni Apo. Morally, nga apay nga amom ti agaramit tinaimbag, apay nga amom ti agbuteng kini Apo Dios, that is the image. Apay nga may kaagdaydayaw, we are reflecting the image. Because God's image is the reflection of His glory. Maawatan niyo kung madayjay kakabsat. So ako naman niya kaabay mo, karoprupan natin niya Apo Diyos. Kasla imposible niya. Kasla imposible. Numapan tayo the original creation, actually that was really the concept. Idi pinarswan ni Apo Diyos ti tao, agbibiyag iso na nga in good moral, agbibiyag iso na in good intellectuality, in good relationship or sociality, and even the choice or freedom. Nagyaya ti reflection, ti bakong kuna nga God's image. Iso nga we are the reflection of God's image. Iso nga, no wonder, nga no, adda ti makakikita kanya tayo kat adda ibagbagan. Day takat Kristiyano. Kristiyano pa'y dayjay, kung ada, kasta ti Kristiyano. Ngam no adda nakita da, kasta ti Kristiyano, kung ada. Why? Han nga nag-reflect ngamin, dayjay image ni Apo. So kahit ko lang ipakawat, DJ word nga image. Importante na dyan. So nga, when we are doing that commitment, we are reflecting the image of God. May katwan nasagit ni Pastor Brian Tatay, kung na, we are fearfully and wonderfully made. Psalms 139 verse 14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Works are wonderful, or your works are wonderful, I know. Yan ko na nagyay. I know that full well. Ti bagbagan at ti kakabsat,
Every one of us is fearfully and wonderfully made. Uray saan tayo nga agkakarupa, but we are all unique when we existed in this world. So nga dinayanak tayo kakabsat, we are all unique. Unique tayo amin. Isong hantay nga agpapada. Tanong agpapada tayo nga minin, haanin nga mailasin. Ayan. Kaya't yung agkakarupa tayo amin, mailasin mo pa ni Brother Juan kin Brother Pedro. Ano? Kuna na to'y, we are fearfully and wonderfully made. Tiyababa nga panaw kakabsat, idiadda tayo di anakan ni ina tayo, ni nanang tayo, actually even our mother. Saan na nga amuno mayanak tayo nga ta, nga nabiyag wano saan. Kat, iti pa nakasukog tayo kung na nato yung saan namit nga amo, nukas ano tayo nga nasukog. According to science, ti may bagbagalaan, ti tao kat mabukal within 9 months. Within 9 months, ang kadi. Kat ti pa nakabukal na even the medical science doesn't know how. Handa nga ma-detail, idayay. They don't know the detail. Ngam niya po Diyos ko na nasakbay. Manipod Giselle, aging gana nga Giselle, nag-expand, kuno imado, kuno nati adatisin siya. Kadagijay nga cells, nagbalin nga ima, nagbalin nga mata, nagbalin nga ngiwat, nagbalin nga buok. Iso nga ko na wonderfully made. Napang kami di hospital na minsan, nayanak, adat nakita mi nga ubi nga nayanak about 6 months. Ayun. 6 months. Kas di gayam ti ubing no mayanak nga, di ko nadangay nga, saan nga nadanon di usto nga bulan na. Awan lapayag na, awan ti agung na. Ayun. Kasano nga yung agbiag tayo dyan? Awan agong na nga talaga. Awan lapayag na. Ngayong pinadpadas da. Ngayon yun kubay. Tapnon madanon lang yun 9 months. Diya ka muna nabiyag da dyan nga ubing. Ngayon kada kayo, sino kanyayo tinayanak nga na-incubate? Who among you was being birthed? Nga da kayo kat na-incubate kayo. Ada? Awan? Nagasat kayo kakabsat. Tangamin, hang kayo nga naglasat ti kasta. Iso nga dito itayo nga maawatan nga, kung na to, you are fearfully, wonderfully made by the Lord. So that's really how you are existed in this world. Makita tayo dito nga, niya po Diyos tiga po, na apay nga nagdaka, iday tingalubong. So may kadwa, napanday yung may kadwa, kung na ito, clarifies the value of life purpose. A committed person knows the value of his life purpose, or clarifies the value of life purpose. It is sa ni Apo kung na natin, in Him we are also chosen, having been predestined according to the plan of Him who works out everything in conformity with the purpose of His will. Hindi ka ipinanganak sa mundong ibabaw na walang dahilan. May dahilan kung bakit ka ipinanganak. Kung bakit ka nandito ngayon. At yan yung katanungan sa bawat isa sa atin. Alam na ba ninyo ang plano o layunin ng Diyos sa buhay ninyo? Amuyo ka din niya kabsat, no niya tipanggap niya po, tibiyagyo.
Nung minsan nagrigat nga maawata na niya, kung narigat, niya nga tati panggap ni Apo, kuna tayo. Nga mamuyo, iti chimpo nga inted mo ti biyag mo, inted mo nga pagserbi ka niya na, then, iti panaglabas ti panawen awatam to, dayta nga panggap ni Apo. Awatam to, dayta nga panggap. Aging na nga, nalawagton ti panagkitam daytoy gayam ti plano ni Apo Diyos kanya. Daytoy gayam ti panggap na kanya. Actually, most of you are on that process. Kaduan kanyayo, adda kayo di panawin niya, we are, di ko na tayo nga, you are traveling on. Nga nung maminsan, kakuyog nga di, ag-explore tayo, niya nga ti panggap ni Apo kung kuna tayo. Ngayon, amuyo kakabsat, tisong batla ang tisao ni Apo tapnon, you can stay focused with that God's purpose. Amuyo ka di. Manana to'y, no intedyo ti biyagyo kini Apo Diyos, if you give your life, offer your life, in daton nyo ti biyagyo kini Apo, iso dyan ay basa dyan teksto tatay ko na nga daw dawatin natin sa ti Apo nga kuna na offer yourself as a living sacrifice. Katapnon maawatam no apay nga masapol nga ited mo ti biag mo, ti kakuyog na dayta no once nga ited mo ti biag mo, dapat ipamaysam agserbi kini Apo. Kat dito'y kunana, i-consider mo pa, dito imbaga namat lang, dito'y verse 2, nga kunana to'y, do not confirm any longer to the pattern of this world. Once nga min nga intad tayong tibiyag tayo kini Apo, you are already separated from the life of the world. Ngam gapo taadda tayong agbibiyag, han na kayat nga sa uwan nga, han tayon nga, party, ti community, kaya't ko lang kakabsat nga ma-identify yun the word nga worldly and secular. Being worldly, amo tayo nga ti worldly, those are an act. That is something against. Haan nga anamungan, iti sursuro ni Apo. Kat no kuna tayo nga secular, your studies is not bad. Di panagad-adal mo ti kolehiyo, saan nga dakos da jay? Saan mat nga worldly? Tati worldly nga ibagbaga na, no day jay aramidam kat kontra kini Apo, worldly da jay. So nga da kami nga papastor, di bagami, ay hangkang agis iskwilan, di ko ata, worldly data. But not. Haan? We let our kid also, no niya ti choice da, as pastors, then we let them. Ngam, ang kayo ang makikadkadwa, kada kiti, makadadael niya. Yan ay bagak tatay, nga, the worldly is simply implying about bad companies. Kat kunan natin sa unya po, bad companies corrupt good character. So nga nyaman, dagiti kurso nga alayin nyo, kat di kaduam, kat han nga makatulong. Tapnon tikasta, kat maipokus mo, tapnon ma-reach mo, dahi nga goal, ay kitain nyo, anak. No, day jay, kat mangi liklikin ka, jay focus mo, masapol nga liklikan nyo. Tapay, ngamin madadail laeng, dahil plano ni Apo kang napintas. Iso nga ako na natoy, God has a certain purpose in you. Naibaga ni Pastor Brian ng tatay, nga, di na, hanya mo ano, danto kanya yun, agbalin nga politician, agbalin nga doktor, una niya man pa'y. So, no na-reach you dahil dyan, tangamin, haan nga,
Han nga na ikadwa dagiti banbanag nga makadadael iti dayta nga ramidom, then kayat nga sawen, secular nga aspeto na aramid mo dayta nga parti iti panggep ni Apo Dios kinka. Ngem not to the extent nga lipatam di guidance ni Apo. Still we need the guidance of the Lord. So nga kun ano ti kakabsat, God has a purpose. Ada purpose na kadagiti biagyo ket kayat ni Apo Dios nga mamanyonon niya dayta nga panggep. And we na kami nga mismo kinsabali nga tao, hanmi nga maibagan niya ti panggep niya po kanyayo. It's only God. And you may know that purpose. So nga, you need to discover that purpose of the Lord. But generally, kuna na ti panggep niya po na pintas. So dayta ti kuna na jay Jeremiah. Iti libro ti Jeremiah, chapter 29 verse 11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Pindas. Maganda yung plano ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. That's why di ko nagtatay, only God. And you know the purpose and plan. So you must discover it. Amo yung kakabsat, the most worst things in this world, kita ti oras katangan yan in alas 12. 15 minutes lang ano. The greatest worst in this world is not death. It is life without a purpose. No saan mo nga mo di panggap niya po di biyag mo, kat saan mo nga surutin di plano niya po di biyag mo, that is the very worst thing in life. Not death. Saan nga di papatay. So nga, know your purpose and serve God. Agserbi kayo kini Apo. Then may katlo ko na natoy. Di mo na tatay ko na nga benefits of commitment reflects the value of life existence, clarifies the value of life purpose, then may katlo empowers the value of life potential. A committed person know the value of his life potential. Tunggal may isa kada tayo kakabsat adinted niya Apo kanya tayong ability. Potential is definitely defined as God-given talents, ability to do what He destined and intend us to do. So nga biyag hindi nga potential, nga da kanyayo. Kat naikadwa iji panggap ni Apo Diyos dayta di biyagyo. Tadi panggap kin kabailan yung na kanyayo kuy-kuyog da kita, kakabsat. That you need to discover by yourself. Dayjay kaya't nga ipakaawat ni Apo kanya tayo nga every one of us has its individual potentials. Now to Him who is able to immediately more than we ask or imagine, according to His power that is work within us. It speaks about potential. Iso nga tiday ito yung aldaw ayatin nga kabsat. Tunggal may isa kada kayo at dati potential nga mabalingan nga mararamat. The reason why you are here is one way for you to discover God's given potential. One ability. And that ability come from God. Kuna na to'y, the reason why God gave you potential is that it's not for your own pleasures, but it is for God's glory. Iso nga tikadayo tinayto nga gundaway kakabsat, panunutin yung analaing, yung nga titikaddak dito. Iso nga dagiti facilitators, dagiti staff, pinanunot da, numanong aldaw nga nagplan-plano da, nag-sacrifice da, tapnon tikasta lang kat amin nyo may, kat ma-involve. Kat gayam dagijay may sang wagas for you to know. Tapnon madiscovery yung nga
you are niya. You have that potential. Isang masapol nga maawatan tayo kakabsat. That is how daytati kay gapuna nga importante ti kaadam iti daytoy nga aldaw. Kakabsat. Because you have potential, mabalin nga dadagiti abilidad mo nga saan mo nga mabalihan mo pa nga nararamat ngam kabayatan ti kaadam ti daytoy nga kam mabalin nga dayjay iti mausar. Tapnon ammom na niya dayjay pakaaramatan. So nga haan nga nalaka dayjay ngam adu dagiti wagas tapnon ti kasta ket maamuan tayo. Na niya dagitay nga kabaglan nga da kanyayo. So nga iti daytoy nga gundaway kakabsat kayat ko ti mangted iti maysa nga challenge. Kumusta dagiti commitment tayo kini Apo? Kumusta dagiti commitment tayo kadagiti naganak tayo? Kumusta dagiti commitment tayo iti kapilya wenno iglesia, church nga nagapan tayo? Did you already establish your commitment? Nabangon mo ka din ti commitment mo. Ditabiyag mo. So, daytati sa rutso. Tumakder tayo man amin, kakabsat. Kasagdapas tayo ti daytoy daw, kaya't ka lang ibaga, kadagiti mo na nga topic tayo, na-establish ti panakaawat tayo. Babawin ka dagiti sao niya, babawin ti panakabalin ti Espiritu ti Apo. Dagiti nangagan tayo nga sao ni Apo Diyos. Iturturong na tayo tapos maawatan tayo. Nga tayo kat saan tayo agbibiyag ka dagiti kamukbukan tayo. We are God's steward. And if we have that thinking, nung naawatan tayo dayta, then you should commit yourself. Nasapol nga itid mo ti nananay nga commitment. Muna kiniapo, pamilyam, iglesia, uray pa dyan pagadalan nyo, nagad-adal ka. Panghawakan nyo, dagita kakabsat. Na commitment nyo. Kararag tayo. Amami nga no santuan ti daytoy apong aldaw. Giamang kami ti daytoy united nga gundaway tapnon Apo na ipalasat dagiti mensahe about the concept this concerning this topic about life commitment. Kadito'y Apo isursuro na kami how no kasano ti value daytoy panakadami ti daytoy nga lubong. Kasano ti patag Apo dayti panggep mo ti biag mi. Ken dagiti inted mo nga kabailan mi Apo. Ket ti pagtungpalan nati amin dagiti Apo Dios. Amin nga banag nga ramiden mi Apo kunam ka dagiti saom. We must do it for your glory. Ited mi aramiden mi amin Apo dagitoy nga napnuan kadagiti karkari. Ket Apo Dios aramiden mi nga napnuan, naimposwan aramiden mi Apo nga napnuan panagdesisyon ken tari gagayan mi Apo nga kupikupan aging gana Apo nga magunod mi no nya dagiti panggep ken planom kada kami uno kadagiti biag dagiti nga agtutubom iti masangwanan Apo nga kas isagsaganam kadagitoy nga mabalin nga pagbalinanda. So nga tinay tingal daw Apo Diyos ikararag mi nga sikati mangidalan tumulong ka dagiti nga tutubo ket amumi Apo nga napintas dagiti panggep ken planom kadakwada. Apo dagiti ti kararag mi kinagan ni Apo Jesus. Amen amen. Dawat kun ki madam. Thank you Pastor Rodel. Nagdingag ba ti Group 1?
Adaban na adal dati, Group 3. Nakaturog ba ti Group 2? Nakaturog? Haan, di ba? So, sabay-sabay nga natin sabihin yung napag-aralan natin today kay Pastor Rodel, I am a reflection of God. Sabay-sabay, 1, 2, 3, go! I am a reflection of God. I believe in God's purpose in my life. I will value my potential for His glory. Mas lakasan, I am God's steward. I will commit to God. Palakpakan natin ang Panginoon. So, mamayang hapon is apan tayo manen ijay ground for our Bible quiz sa kun dagiti games tayo ituloy tayo dagiti games tayo. So, wear comfortable clothes. Tapos, dagiti cleaners. Dagiti assign, dagiti cleaners di restroom. Tapos, ita ground ditoy pakilinis tayo Oh, enjoy your lunch. Thank you everyone. God bless you all.